For example, if time is 10, substitute nyo lang yung time. So, 10 squared. 100. Tama. O, ano yung position kapag 5 seconds? E di 5, o substitute mo lang. 5 squared. So, S is 25. Ganun lang. Diba? Pagka may given, paano kung meron tong variable? Kunyari, S is equal to 3t squared. Variable, mga A. No, may mga A. So, kunyari, S is equal to 8t squared. So, paano yung makukuha A? Substitute nyo yung dito, tsaka yung values ng S tsaka T para ma-solve nyo yung A. Oh, yun. Kasi nagkaroon nata ako ng problem na ganun dati. Ha? Hindi, nasa YouTube naman na yun. Nasa kaduluduluhan na siya. Hindi ko na kailalagay uli, no? Okay. O, dito naman, straight line na lang siya. Na linear na lang. So, to check, if time is 10, so 20 times 10, 200. Minus 100. O, 100. Tama pa din. If 30, 20 times 30, 600. Minus 100, 500. So, tama naman yung binigay niyang value. Tama. So, ngayon, paano nyo makukuha yung velocity graph? E di gamitin nyo si S is equal to T squared. O, differentiate. ds is equal to 2t dt. Therefore, ds over dt is equal to velocity. That is equal to 2t. E di substitute lang natin. So, if time is 0, velocity 0. If time is 10, velocity is 20. So, this is 20. Tama? Sundan? E di 10 din yan. So, ano yung equation ng line na to? Velocity is 2t. Next. S is equal to 20t minus 100. Differentiate lang natin. ds is equal to 20 dt. Therefore, velocity is 20. Tama? Constant. And then this is velocity is equal to 20. Ayan na yung velocity versus the time. O, paano yung position? Acceleration versus the time. Position yung given, no? Titingnan nyo kung ano yung given, ha? Next. So, velocity is equal to 2t. Differentiate lang natin. The dv is equal to 2. Therefore, acceleration is constant. So, yun lang. So, this is 2. Therefore, A is equal to 2. Ayan, to 2. O, paano na to? Velocity is equal to 20. O, differentiate. dv over dt is equal to 0. This is the acceleration. So, ito na yung acceleration versus the time. Ganun lang. Ganun pala ko yun. Ayan. Last one na to. Isa pa, may isa na lang. Mas mahirap na yun. Mga 50 minutes pa yun. Over the world. Pero ako, mas nadadalian ako kapag pabaliktad. No? Kasi, given yung yung mga equation. Pero pwede nyo rin naman makuha equation, no? In case na Di ba sabi niyo pag position? Minsan mo merong position ng graph lang wala po ng position. Pwede. Paano gagawin po? Paano pagka, sir, paano pagka walang wala yung graph? No? O, kunwari, ganito naman siya pagka wala yung graph, sabi ni Dandoy. Gusto niya yung mahirap. Para pang
Kasalanan niya. Kasalanan ni Dandoy. So, for example, i-correction tape natin yan. Ayan. Grabe. So, lalagay mo lang dito first degree. Tapos dito second degree, no? Ayan. Kayo gagawa ng equation. Sir, paano gagawin ng equation? Di ba pagka parabola, okay. Naalala yung parabola. Paano yung parabola, sir? Di ba pagka naka-open upward, ano yung naka-squared? Yung x or yung y? Yung x. So, ibig sabihin, t squared is equal to plus or minus 4a s. Tama? Or kung gusto niyo yung, sige na nga, x and y na lang gamitin natin. Tama? Tapos, since open upward naman siya, positive. So, positive na lang gamitin natin. So, kailangan, masolve nyo yung a. O 4a rather, 4a na lang. Kasi yung 4a, yan yung latus rectum. Di ba sa parabola? Familiar. Yan. So, that is x. Ano yung value ng x natin? Yung t? 10. 4a. Ano yung y? 100. O, ano value ng 4a? 1. O, paano yung magiging equation ng line natin? So, x squared, di ba ang x natin yung t? Is equal to 4a, that is 1. Ano yung y? S. O, ibig sabihin, yung equation ng curve is s is equal to t squared. Na para bang according to the book of Genesis. Sundan. Tapos ngayon, sir, paano tong line? Di ba ang sabi nyo kapag may 2 points kayo, 30,500. Tapos ito, 10,100. So, kapag meron kang 2 points, no, gamitan nyo na lang ng slope. Straight line lang naman, no. So, di ba ang slope is equal to rise over the run. Tapos, kuha ka pa na isang point. S, this is the time, and then this is the S. No? So, alam natin na yung slope nito equal din sa slope nito. Sundan? So, ano yung magiging rise natin? That is 500 minus 100. Di ba ito yung rise? 500 minus 100, which is 400. Ano yung run? 30 minus 10. O, next, i-ano naman natin dito, ito. That is, anong gusto nyo? 500 minus S divided by 30 minus T. O, simplify nyo lang. 500 minus 100 divided by 20. Ha? 20. Multiplied by 30 minus t is equal to 500 minus s. Ano yung po si equation na natin? S, no? O, transpose mo lang sa kabila. So, you have 600 minus 20t. Tama ba? Equals to 500 minus s. So, transpose. We have s is equal to 20t, joke lang, tama, 20t minus 100. So, lalabas yung equation. Pero, sige na nga, may isa pa dito, baka gusto nyong gamitin. Pagka walang line, syempre nagtanong kayo, kailangan sagutin lang. Ito baka magamit nyo lang in the future, pero natutunan ko lang din naman ito nung college ako, nung nag-aaral ako.
Pagka line, di ba yung sa setup, mode 3, ang nakalagay kasi dyan, linear. Di ba? Pero sa calcu nyo, guys, yung sa calcu nyo kasi talaga dapat, ang nakalagay dyan, y is equal to, teka lang, a plus bx. Guys, yan kasi yung sa calcu, pati nga na kanan. Kasyo. Sa kasyo kasi yung equation yung binibigay, mode 3, a plus bx yung nakalagay. So, ganito siya. Kung gusto niyo talaga ng mas mabilis, di mode 3 to pa rin, linear. Lalagay niyo yung coordinates. Sir, paano yung coordinates? Di x. Ano yung x mo? 110. Ano yung y? 100. Sir, ano yung isa? 30. 500. AC. Tapos punta tayo sa apps. Regression. Or variable ata. Variable pala, sorry. Ay, joke lang. Sa prank. Regression nga. Apps. Regression. Ano yung A? A. 1. Negative 100. Ano yung B? Apps. 20. So, ibig sabihin, yung equation niyan is S is equal to 20x minus 100. Siya na yung gumawa ng equation niya. Pwede na din siya dyan. Tapos, actually, pagkuha nga ng area, kaya yan no? Punta na kayo sa integral of mode 1. Ay, na-store ko. Alpha A, ano yung A natin? Negative 100 plus 20x from 10 to 30. Ayan, area under the curves. Masadali na siya. Pero hindi man natin kailangan yung area. Pinakita ko lang. Ito, last problem. Ito, mas mahirap to. Siyempre. Wait, velocity versus the time to. Nasaan yung isa? Number 5 pala yung sasagutan natin. Ito, madali lang to yung number 6. Pakilagay na lang yung sagot. 4. Hindi, yung number 6, madali lang kasi siya. Ang nakalagay dyan, that is, the race car starts from rest and travels along the straight road until it reaches a speed of 26. Ito na siya, di ba? 26. The flat part of the graph is caused by shifting gears. Ito yon. Draw the AT graph. Determine the maximum acceleration. Kung titingnan mo naman, di ba pagka-acceleration, that's dB over dt. Tama? O, differentiate mo lang yung B. The acceleration is 3.5. Acceleration nito, 4. O, alin ang maximum acceleration? 4. Ang magiging drawing lang yan ay ganito.
Tapos 0 to. Tapos dito. O, ito na yung 80. Di ba nakakatakot yung problem? Paano, kunyari, hinahanap yung total distance travel. Di ba, pagka velocity ka, pupunta sa S, area nito, plus 1, area 2. Pag samasamahin nyo ng area, yun na yung total distance travel. Diba? Area lang. Area lang, di kasama katawan. Yung alin? Ito nga yung mas mahirap, kailangan ito sagutan. Kasama sa midterms to ha. Motion curves. Sino? Pero okay na to, no? Oo, recorded naman natin. Log 2 na siguro sir, log 2. Sige, okay na to, tara na. Upload ako mamayang gabi, pero